Nag-uumpisa pa lang ako sa pagmumotor ko, pero may mga layong lugar na rin akong napuntahan. Karamihan sa mga biyahe ko ay kinakabahan ako dahil baguhan pa lang ako. Ako ay nakapagrehistro ng mahigit 3,000 kilometro. Hindi ko akalain na isa ito sa magbibigay ng saya at kalma sa akin sa likod ng nakakapagod na mga araw sa trabaho. Babalik ako sa simula. Paano nga ba ako natuto? So, hello everyone. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ako natuto magmotor. Una ay paano ako natutong mag-center stand. Kasi sa totoo lang, hindi ako marunong mag-center stand doon. Nakaasalo sa side stand doon. Ganito lang ako magparada noon. Kasi hindi ako marunong yan. So nagpaturo ako dun sa kaibigan ko kung paano ba gawin ang center stand or paano itaas ang center stand. Simple lang. Apak dito. Kapit sa grab rail, may circular motion kang gagawin. Parang pag ganun. So hawak dito. Tapos circular motion. Yan. Yan na. Taas na natin ang ating motor gamit ang center stand. Itong PCX kasi ay hindi ko siya mas start kapag nakababa ang side stand niya. So may ilaw siya dito. Ngayon hihilain ko siya pataas. Ayan. So baba ko ulit. Try ko siyang i-start. Pipisil ako dito sa preno. Ayan. Ayaw. Tinaas ko yan. Hawak. Sa preno. Dito rear. Start. Ayan na. Start na siya. Itong nakikita nyo ngayon dito ay ang reminder ko for PMS or for change oil. So next month na. Ayan. Paano ko ibababa to? May dalawang method. Hawak dito. Lalay sa preno. Then tulak paharap. Yan yung isa. Pangalawa ay upo ako at itutulak ko yung aking sarili paharap. So 1, 2, 3. Yeah. Mas delikado para sa akin yung umuupo tapos itutulak mo paharap kasi baka matumba ka. Isa rin noon pag inalis ka sa parking. Kasi dito sa amin, medyo may slope dito sa may gutter. So medyo tricky yan. Huwag mo lang i-overthink na baka matumba ka or ano. Huwag ka lang titingin sa gutter mismo. Tumingin ka sa pupuntahan mo. So itong view na to, huwag mo titignan yan. Dito ka titingin sa may patag. So bago ka umalis or mag-take off, check mo muna yung surroundings mo. Baka may parating na sasakyan. Sa case natin, wala. Unti-unti tayo mag-accelerate. Yan, hindi ako titingin sa gutter. Titingin ako dun sa pupuntahan ko. Yan. Dito ako nagpa-practice nun nung bagong kuha ko tong motor. Nasa ganito yung takbo ko nun. Nasa 15 to 20 lang ako. Sinasanay ko yung sarili ko sa pagmumotor noon. And dito na yung first kong practice ng U-turn. So, U-turn ko dati ay ganito. Nakatingin ako sa harap. Ang laki ng kabig ko. Ayan na. Parang matutumba ako. Ganun ako mag-U-turn nung first time kong nakuha tong motor. Ang laki nung radius na kinakain ko. Next na U-turn natin ay ibababa ko yung left foot ko or ibababa ko yung paa ko kung saan ako intended na mag-turn. So ganun ulit. Ibababa ko yung left foot ko. Then liliko ako. Then pumipiga-piga ako sa preno. Yan. Ganyan yung U-turn ko noon. Ngayon naman gagawin na natin ay yung full head turn na hindi na natin ibababa yung paa. So paano? Yan, tingin ka na sa pupuntahan mo. Then clean yung body. Then accelerate. Huwag kang nag-accelerate ng biglaan sa liko. Pakiramdaman mo yung motor. Kung feel mong matutumba ka na, huwag mo na ibaba yung paa mo, i-accelerate mo lang kasi pipilitin ng motor na tumayo. Na-discover ko na kapag matutumba na yung motor at nagagas ako, gusto niyang tumayo. When coming to a full stop, laging gusto kong nakababa yung dalawang paa ko. Yun yan.
medyo mahirap siyang i-balance kasi medyo gumigewang-gewang yung motor eh. Nawawalan ako ng balance kumbaga. So sinanay ko na nakataas yung isang paa ko dito sa stepboard at yung isa nakaapak sa kalsada. Mas may balance ako dito, hindi gumigewang-gewang yung motor, hindi siya nagtitilt ng left at right, naka-straight lang siyang ganyan. Plus mas planted ka. Ngayon pag aalis ka sa full stop, kapag nakababa yung dalawang paa, medyo may hirapan ka dyan kasi ayan o, pinepedal-pedal ko pa. Ayan. Unlike pag galing ako sa full stop uli, ay nakababa yung isang paa ko, mag-accelerate ako. So notice, yung gagawin ko, ayan, mas madaling mag-accelerate kapag isang paa lang, hindi ka mawawalan ng balance. So dito ako nagpa-practice kasi wala masyadong sasakyan, saka sobrang lapit sa amin, as in literal na tapat lang namin. Ginagawa ko nun, hihinto na ako dito, sa stop na ako dito, ibababa ko na yung dalawang paa ko, ganyan. Pag nakikita ko yung mga, yan, pa kunyari yung motor na yan at yung sasakyan na to, hindi muna ako mag-U-turn kasi natatakot ako baka masagi ko sila or ano, banggain ako. Ayan. Ngayon, mag U-turn na ako. Paano ko ginagawa yun noon? Tingin ako doon, tingin dito, may paparating na van. Dati pag nakikita ko yung mga parating na ganyan, pinapauna ko na siya kahit malayo pa siya. Hindi man ako nagmamadali kasi. Importante din sa mga itong mga blind turns na to is mag-slow down kayo kasi hindi nyo alam kung may paparating. Huwag nyong bibilisan at kukunin yung kabilang lane kasi pag may nakasalubong kayo dyan, kwento ka na lang. Hindi ko naisip na magpabilis ng takbo nung nag-aaral ako magmotor. Normally no, nagpa-practice ako ng gabi kasi halos wala nang sasakyan nun, mga 8 PM nagpa-practice na ako niyan. Tapos i-check ko yung surroundings ko kung may paparating. Wala naman. Maraming galing dyan. Inaaral ko noon kung paano ko gagawin. So iniisip ko pa, hawak ko sa preno, titingin ako sa likod kung wala. Turn ko to, tapos maggagas ako konti. Tapos nakatingin lang ako dyan noon. Yang hirap yung kabig ko. Ayan. So na-complete ko na yung turn na yon. Tapos iisipin ko, okay, kaya ko pang i-improve yon, kaya ko pang pagandahin yon. Babalik ako doon mamaya. Iikot uli ako. Ganun ako natututo magmotor noon. Or paulit-ulit mo lang gawin, masasana yung katawan mo, then doon na hindi ka nakakabahan. So yun ang routine ko. U-turn ako doon, tapos U-turn na naman ako doon sa isa. Focus ko lang talaga is sa kalsada. Mabilis na tong takbo ko ngayon. Dati talaga ang speed ko nasa ganito lang. Yan, ganitong speed ko noon. Mga 18 to 20. Ganito ako kabagal magpatakbo noon. Yan, tapos lagi akong tumitingin sa speedometer ko. Kasi meron yung break-in period nito na hindi ko siya pwedeng ilagpas ng 60 kph. Ako naman, tumatawa na lang nun. Hindi ko naman papaabutin dyan yung speed ko. So paulit-ulit ko tong ginagawa ng ilang araw. Kasi binibuild ko yung confidence ko sa kalsada. So timing lang yung papeles ng motor ko no, na hindi ko pa nakuha. Kasi mas may time pa ako mag-practice dito. Kahit gusto ko na siyang dalhin dun sa labas or dun sa main highway, hindi ko kayang gawin kasi natatakot akong ma-checkpoint ako or masita ako kasi syempre di pa naman ako ganun kagaling magmotor or hindi pa naman ako biyasa sa pagmumotor. Andun yung kaba ko kaya hindi ko pa nilalabas. Kaya tama lang na wala pa yung papeles ko. So ngayon naman mag-U-turn ako doon. So pag nakompleto ko yung U-turn dito, ilalayo ko konti. Doon naman ako sa may dulo. Dito ako sa may McDo. Dito rin ako mag-U-turn naman. Mas nakaka-pressure dito kasi naririnig mo yung mga sasakyan, nakikita mo yung mga gumagalaw sa paligid mo. Nakaka-pressure siya. At initiate natin yung U-turn. So tingin ulit sa pupuntahan. Ganon ako natuto. Okay, next naman ay ang counter steering.
Ang counter steering na discover ko siya around second to third week of riding. So paano siya ginagawa? Itong handlebars mo, itutulak mo siya kung saan mo gustong pumunta. So kung pupunta ka sa right, itutulak ko pa harap tong handlebar pa right. Ayan. Tulak ko ulit pa right. Ayan, pupunta sa right yung motor. Ganun lang kasimple ang counter steering. Hindi siya rocket science. Basta tandaan mo lang kung saan mo gustong pumunta at medyo high speed, push right, push left, turn left. Magagawa mo lang siya kapag more than 20 kilometers per hour ng takbo mo. So gagawin natin pabalik naman yun. So dito, itutulak ko naman pa left. Kasi kahit itulak ko to pababa, wala mangyayari dito. So dito na, left tayo, tutulak ko yung handlebar pa left. Ayan. Ayan, tulak pa left yung handlebar. Ayan, pumupunta ako sa left. Yun ang counter steer. Importanteng i-commit mo yung katawan mo sa turn. So ang counter steering hindi mo siya strictly pwedeng gawin sa kurbada, pwede mo rin siyang gawin sa straight. Kunyari may iiwasan kang lubak, may iwasan kang mga foreign objects, may iwasan kang sasakyan. So pag na-gain mo na yung speed mo, counter steer ka, parang ito, yan. Dito, ito, may pothole dito, counter steer, tulak sa right, and left. Ganun lang. So ito, turn right ulit, shift yung weight at tingin ka sa pupuntahan mo. Yan. Pag nagka-counter steer ka, importanteng huwag kang titingin doon. Tingin ka doon sa direction na pupuntahan mo na, kung saan mo gustong pumunta. So ulitin ko, magka-counter steer ako pa left doon at titingin ako doon sa pupuntahan ko. Mapapansin nyo, mag-iiba bigla yung posture ko. Ayan. Itong mga to ay natutunan ko talaga kusa. Walang nag-guide sa akin na magmotor, wala akong kasabay na magmotor noon. Kusa ko talagang napag-aralan lahat to. Isa rin sa mga pinag-aralan ko noon ay ang hand placement dito sa may handlebars mo. Paano ka hahawak ng preno, paano ka hahawak sa pipiga sa gas. Ngayon kasi ay naka gloves na ako. Nagkaroon ako ng feel dito sa brakes ko at sa gas ko, na tatansya o natitimpla ko na yung piga ko sa accelerator. Pero nung nag-uumpisa ako, hindi ko kaya mag-gloves nun kasi hindi ko siya magkapa na maayos. Sakit ng Honda to, yung sa busina. Flat kasi siya. Kaya pag hindi ka sanay, naka-gloves ka, medyo hindi mo makakapayan. Titingin ka pa talaga dito para magbusina ka. Itong turn indicator, madali siyang kapain. Kasi nakaumbok siya, nakalabas. Sana yung busina ginawa ganito. Kasi mas madaling kapain ito. So, hand placement, mas madali para sa akin ang nakapatong lang na ganyan. Ganito. Kesa yung dati, nung nag-umpisa kasi ako, gusto ko ganyan. Kasi gusto ko nagre-grip to. Gusto ko may assurance ako na pipiga ko to. Ayan. Pero na-realize ko, mas madali pag nakapatong lang na ganyan. Pati ito. Kasi pag ito ay aabutin ko, itong passing light ko dito, mas accessible siya. Mas mabilis kong nagagawa. Kaya, patong, ganyan lang. Pag ipipiga ko lang naman yung gas, hihilain ko lang naman itong pag ganun. So, paano? Test natin. So, abante ako. Yan, nakagrip ako. Tapos, yun lang. Minimal movements lang. Very important na yung movements nyo dito ay hindi exaggerated, hindi pa ganun. Dapat dito ay may feel ka para sa engine mo. Parang ito ngayon, tinitimpla ko lang unti-unti. Ayan. Makontrol mo yung speed mo. So, let's see it in action pag papunta sa abante. So, ito ngayon ay yan, nakapatong lang. Tapos, nakokontrol ko yung speed ng motor ko. Nakapatong lang siyang ganito. Ayan o. Pag gusto kong bilisan, medyo hihilain ko lang yung palad ko. Yan. Nakokontrol ko yung speed at which nag-accelerate yung motor. Yan. Hindi ako nakaganyan. Importante, nandito ka sa preno pa rin may nakahawak kasi pag may emergency ka, makakapreno ka kaagad. Hindi pa perfect yung turns ko, minado ako. Pero at least, diba, I still learn every day.
Marami pa rin akong natututunan sa araw-araw na pagmumotor ko. So ganun uli, dito lang, patong lang yan dyan. Mangangalay din yung kamay mo pag tumatagal, lalo pag naka long ride ka. It's importante magpahinga. Approaching na tayo sa merging sa main highway. Ito ang pinaka kinakatakutan ko noon dahil sa mga parating na sasakyan. So ayan, ginagawa ko, pinapalagpas ko pa yung iba, pero since ngayon okay na. Ayan, tingin uli. Itong traffic ay isa sa major challenges ko nun, kasi hindi ako marunong sumingit, hindi ako marunong maki lane filter. Pumipila ako sa traffic eh. Eventually, pag tumagal ka na sa pagmumotor, pag nasanay ka na dyan sa motor mo, magkakaroon ka ng feel, or sabi nga ni Sir MJ Lobusta, magkakaroon ka ng bond sa motor mo. Tama naman yun. Every good rider should become one with their vehicle or with their motorcycle. Sa US, may mga states na inaalaw ang lane filtering, merong hindi. So tayo, we can do either, kasi hindi naman sila strict dito sa Pilipinas pagdating sa lane filtering. Well, habang nag-uumpisa ka, you cannot expect yourself to be a pro when it comes to lane filtering. Walang mawawala sa'yo kung pumila ka sa traffic. Sabihin natin siguro medyo matatagalan ka, pero at least andoon ka sa comfort zone mo, ng safety mo. May iba kasi na nagle-lane filter pero hindi pa naman ganun kagaling. Hindi pa well off yung balance nila. Kaya tendency is natutumba sila, nagagasgasan nila yung katabi nila. Worse is nababangga sila. So tayo, pipila tayo sa traffic ngayon. As again, yung pa ako nakatanim. Ayan. Wag kang tututok sa kaharap mo. Always keep a safe distance between you and the vehicle in front of you. Pag nag-sudden brake yan, may ipit ka doon sa likod. Pag nakatutok ka rin kasi, ang problema dyan, yung sasakyan sa likod mo, na wag naman sana mangyari, ay nawalan ng preno or hindi nakatingin sa kalsada, hindi ka na makakaalis agad kasi wala ka ng space para mag-react. So siguraduhin nyo laging may distance kayo dun sa harap nyo. Slow and steady lagi ang tatandaan kapag nag-uumpisa ka pa lang magmotor. Huwag mong kunin sa mabilisan, huwag kang magpapasikat kasi wala kang mararating dyan. Sakit lang ng ulot, gastos yan. Enjoyin mo lang yung feel na baguhan ka pa lang, na inaaral mo pa lang yung pagmumotor mo. Huwag kang magpapadala doon sa mga nang bubuyo sa'yo na bilisan mo, pumiga ka na, ganyan, sabayan mo kami. Huwag mong gagawin yan. Ride at your own pace lang. So ganito ako natuto nung una. Nakababad ako sa araw, ganito. Hindi ako bothered sa init, hindi ako bothered na kailangang sumingit, kasi dito ako mas komportableng gumalaw sa nakaipit sa traffic. So tapos na ang lakad ko dito sa SM Center. At alam ko na ang gamit ng bulsa na to. Lagayan ng papel. Mainit ang upuan ko, nakakaluto. Kailangan kong makauwi na at kailangan ko nang mailakad yung isa kong errand kasi mukhang uulan na, madilim na ang kaulapan. Nakakamiss tong araw, almost 2.5 weeks nang umuulan. It's finally good to see that the rain has finally passed. Nakakatakot naman tong ano nila, pa-exit nila. Yeah. Ang convenient ng bulsa nitong gloves. Nakakatuwa. Ayan, pabalik na tayo doon sa direction ng aking tahanan. Isa pa tayong pupuntahan para wala na akong gawin bukas, or kung may gagawin man ako bukas, sasubmit ko na lang ibang requirements doon. Kung sakaling pupunta na kayo sa stop or headed na kayo sa direction na hihinto na lahat, importante yung tandaan na yung
handlebar nyo ay hindi nakaganyan at hindi nakaganito pag magpepreno kayo, kasi matutumba ang motor ninyo. Doon niya gustong pumunta kung saan nakaharap yung gulong. Pag pahinto ka pa lang, dapat yung gulong mo ay nakadiretso. Ilang beses na akong nabiktima ng muntik nang natumba. Hindi ko naisip na nakapatagilid yung handlebars ko, kaya muntik akong natumba. Or pag papunta na kayo ng full stop, tandaan nyo lagi, dapat nakadiretso ang gulong ninyo para hindi kayo madisgrasya. Dito, tatry nga natin kung kasya tayo. Kung kasya naman tayo. Hey, kasya tayo. Alright. Ayan ulit, full stop. Paa, posisyon dun. Ayan, para nakabalance yung ating katawan. Pwede nyo rin gawin kapag medyo papunta na kayo sa full stop, unti-unti nyo nang iurong yung puwet nyo pa left dun sa upuan nyo. Parang ginagawa ko ngayon, para maibaba nyo na yung left leg. Go warning sila kasi may mga potholes. At saan na yun? Dito. Mag-right na tayo dito. Yan pala dito. Tanong magkano? Meron sila ng automated parking. Dito. Tapos na ang ating mga lakad at tayo na ay uuwi. Ito ang nakakatakot dito ay itong pababa. Okay. Grabe yung traffic, oh. Ipon na ipon ang mga sasakyan. Ito talaga ang perks ng paggamit ng motorsiklo, ay yung lane dito sa kanan. Pwede kang dumaan, makaiwas ka sa traffic. Grabe, ramdam na ramdam ko ng init sa may batok ko. Ay, nung araw na nilabas ko yung motorsiklo ko, sinubukan kong dumaan dito sa kanan na lane kasi ito nga yung medyo maluwag. Ang problema ko, yung focus ko ay nandito sa gutter, tapos nakatingin ako sa baba. Ganyan, hindi ako nakatingin ahead. Sa baba ako nakafocus, tinitingnan ko yung dinadaanan ng gulong. Kaya ang nangyari nun is muntik akong natumba. Kaya dapat importanteng naka-look ahead ka lang. Tingin ka yung diretso na ganyan. Huwag kang titingin sa baba na ganito. Tingin ka lang sa harap. Look forward. So, looks like we made it. Ito na ang Motorcycle City. Dito ko binili ang aking motor. Yan. Ayan si Motorcycle City. So, ayan. Tapos na ang aking tutorial. At sana marami akong naibigay na tulong or aral sa mga gusto na kumuha ng motorsiklo nila para may idea sila sa gagawin nila. Na gayon tatandaan, magpa-practice kayo sa controlled environment. Mag-practice kayo sa subdivision kung pwede, or mag-practice kayo sa open area. Para siguradong walang madadamay kung may sakaling mangyari sa'yo. Ride safe always, everyone. Like, comment, subscribe. Bye-bye.